ating lahat. At purihin po ang Panginoon Diyos na binigyan tayo ng pribileyo na makasamba sa Kanya sa kabila ng kalalagayan ng ating panahon. Ngayon pong araw na ito, ang ating pong talakayin ay ang ating pong episode finale ng ating pong seryeng Endgame, The Ultimate Reality, Final Victory. Nais po ng Diyos na maging handa ho tayo sa pagumpay na inihanda niya rin para sa atin. Ito ang good news. Ang best day of your life and best day of my life is about to come. Paano? But ang tanong ito, are you ready for the best day of your life? Kaya Jesus is coming again. Now listen to this. Para sa ating pag-aaral, para hindi nyo makalimutan, hours of waiting is nothing if the one coming is our everything. Huwag ho natin kalimutan yan. Kapag ang ating inaantay ay ang lahat-lahat sa atin, kahit ilang oras pa yan. But here, remember ours. Bakit? Ito pong ating pong tatalakayin. Our best day in life, na talagang makita natin yung kaganapan ng ating kaligtasan, kaganapan ng ating kalayaan. Ito yon. Jesus is coming again. Makikita natin yan sa kanyang pagbabalik, sa ating rapture, at gayon din sa ating rewards. Kaya tandaan niyo po yung tatlong R na yan. Kaya hours of waiting is nothing if the one coming is our everything. Now, simulan po natin sa return. Bakit po return? What makes Christ's return the best day of our lives? Now, isipin po natin, basahin po natin ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 14 para maunawaan natin ito ng mabuti. Ngunit nais kong malaman ninyo, sabi ganon, I don't want you to be ignorant. Ayaw kong hindi nyo to alam. Sabi niya, mga kapatid, doon sa mga nangatulog na, ibig sabihin ng nangatulog, ito pong asleep, ang term niyan ay ginagamit sa mga namatay na, para sa mga mananampalataya. Bakit nangatulog? Kasi po ito po ay pagsasalarawan ng pahinga. Kaya nga sabi sa Revelation 14:13, if you still remember, sabi ganoon, sabi niya, they will rest from their labors. Di ba? Pinagpala ang mga namatay dahil sila ay magpapahinga sa kanilang mga trabaho. Now, so that you will not grieve, hindi po magdalamhati. Hindi yung masamang magdalamhati, kaya lang yung magdalamhati as do the rest who have no hope, yung wala bang pag-asa, yung magdadalamhati ng walang pag-asa, yun pong malungkot ho yun. Yung parang sobrang parang nagwawala ho yun, yung parang natutulala na parang hindi na makakapagtrabaho dahil nawala na ng saysay ang buhay. Ganong klaseng pagkalungkot. Sabing ganon, ayoko mangyari sa inyo yan. For if we believe, kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at nabuhay magmuli, maging ang Diyos ay dadalhin niya, kasama niya, yaong mga namatay na o nangatulog na kay Jesus. Dadalhin niya kay Jesus, mismo si God. Kasi sabi niya, ito ang ating pag-asa. Now, listen to this. And sabi niya, for this is we say to you by the words of the Lord. Kaya sinasabi ko ito mula sa salita ng Diyos, that we who are alive and remain until the coming of the Lord. Tayo yung mga nabubuhay pa hanggang sa muling pagbalik ng Panginoon. Hindi tayo mauuna sa mga nangatulog na. So kaya namatay na. Dahil si Lord mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw. At merong tinig ang arkanghel at merong trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay magbubuhay magmuli. Wow! Tindi! Ito yung sinasabi ng Panginoon. Now, tuloy pa tayo, mamaya ipapaliwanag ko ng lubusan sa inyo. Sabi niya, then tayo mga buhay at nananatili ay irarapture. Yan yung word na be caught up. Tayo mararapture. Iba, tayo kukunin. Tayo ay hahablutin at dadalin doon. Parang ganyan. Kasama nila. At kakatagpoy ng Lord doon sa ulap. At doon, sabi ng Panginoon, ay makakasama na natin ang Panginoon. Now, tingnan niyo po kaya naman, aliwin ninyo ang bawat isa sa mga salitang ito.
Now, tingnan niyo po ang mga sinasabi ng Panginoon Diyos. Napaka-importante po na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi pag inisip niyo, bakit ba? Ano importansya ng kanyang pagbabalik? Tandaan ninyo, ito po ay araw ng ating kalwalhatian. Sabi nga ho ni Paul, kung naalala niyo, sabi rin ni Paul sa Romans 8:30, sabi niya, yaong mga itinalaga niya, tinawag niya. At yung mga tinawag niya, pinawalan sala niya. At yung mga pinawalan sala niya, luluwalhatiin niya. Sa madalit salita, yung pong salvation natin, in three stages, mapansin nyo, we are already called, tinawag na tayo ay pinawalan sala, pero yung araw ng glorification ay magaganap sa pagdating ng Panginoong Jesus. Now, kaya ho napaka-importante itong return na ito. Kaya nga, babalik ang Panginoong Jesucristo para ganapin yan. At hindi lang yan, He will conquer the devil and He will rule the world. So madalas sa gagapiin niya ang kapangyarihan ng kadiliman o ng kasamaan. Bakit? Dahil sabi nga ni Juan, that the whole world is under the control of the evil one. Pero pagdating ng Panginoong Jesucristo, sisirain niya yan tulad ng kanyang sinabi. At itong sabi niya, tulad ng ating panalangin, He will rule the world. Kaya nga ang ating prayer for those who await the coming of the Lord, yung nag-iintay talaga. Maging sa panalangin natin, lagi nating tapat na hinihingi, Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang malungkot po kasi minsan, maging tayo, hindi tayo ganun ka-excited. Kasi hindi natin pinagpe-pray ito. Lagi natin pinagpe-pray, Lord, matanggal na yung pandemya. Lord, bigyan mo ako ng makakain. Lord, pinakalimutan natin yun. Lord, maghari ka. Panginoon, maghari ka. At ito pong napakagandang bagay na huwag nating kakaligtaan. Pagdating ng Panginoon, talagang maghahari siya. Kaya sabi ho sa pahayag, tuloy natin, sabi ganun, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord. Sabi niya, and of His Christ, and He will reign forever and ever. Walang hanggang maghahari ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga nun, dahil ang kaharian ng mundo ay magiging kaharian ng ating Panginoon. Wow! Yan po ang ating inaasahan. Kasi po sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo rito sa lupa, tandaan natin, He will rule. At pagdating ho ng panahon na yan, hindi lang ho siya mamamayani at talagang mamumuno, talagang dadalhin niya sa hustisya ang kagagawan ng mga tumanggi sa Kanya. Mga taong walang galang sa Kanyang prinsipyo, mga taong nagdala ng kahirapan sa maraming taong, lalong-lalo na sa mga tagasunod ni Jesus. Maaring tayo sa buhay natin ngayon, we feel ang daming mga injustice, ang dami na nakadamdam natin parang maraming pandaraya at lagi tayo nabibiktima bilang mga mananampalataya. Marami ang mga kinukutya na laging ang nararamdaman natin, tayo mga mananampalataya ang laging iniinsulto dahil sa ating mga pananampalataya. Dahil karamihan sa mga prinsipyo ng daigdig ngayon ay salungat sa prinsipyong hinahawakan natin mula sa Biblia. Pero ano sabi ng Panginoon? He will sit on the great white throne and He will bring judgment to people. Kaya nga, when He rules, He will bring judgment to the ungodly. He will bring justice to the unjust. Talagang doon niya maintindihan, etong mga taon to, tapos na ang maliligayang araw nila. Kaya sabi ni Paul, I don't want you to be ignorant about this. Ayaw kung hindi nyo to alam. Dahil yung ating pong kamangmangan sa bagay, nakakaapekto yun sa ating mga nararamdaman. Kaya po kung wala tayong kaalaman, sigurado ang ating madadamay ang ating mga nararamdaman. Isipin niyo po mabuti. Kaya, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve. Kaya sila nalulungkot, nalulumbay ng sukdulan to the point na iba sa kanila maaari magpakamatay na rin, iba sa kanila maaari magwala, iba sa kanila nawala na ng saysay at wala ng kagana-gana sa pagharap sa buhay dahil sa hindi kasi nila alam eh. If we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus.
Pero saramihan ng mga tao na mayroong pagtitiwala sa Panginoon, talagang sobrang magaan ang kanilang puso, may ngiti sa kanilang mga labi, and they're ready to face the Lord. Why? Not because of the righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ, who will come and bring salvation to those who awaits His coming. Now, tingnan niyo po na mabuti ito. Napaka-importante ito. Sabi natin, balikan natin ulit. Sabi nga doon, "For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not perceive those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend." He will literally come down. Bababa siya dito sa lupa. Bababa siya sa lupa. Babalik talaga siya. And alam niyo kung gaano ka-importante yan? Kasi pinangako ng Panginoon Jesucristo yan eh. Sabi nga nung naalala nyo, nababagabag yung mga alagad. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? "Do not let your heart be troubled." Huwag kayong magulumihanan. Sabi ganoon, magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa akin. Bakit? Sabi niya, "In my Father's house, there are many places, dwelling places." Kung hindi yan totoo, hindi ko yan sasabihin sa inyo. But I will go. Pupunta ako doon to prepare a place for you. At kapag pupunta na ako doon at naihanda ko na yan, sabi niya, babalik ako ulit upang tanggapin ko kayo sa akin, upang nasaan ako, doon din kayo. Wow! Ang sarap na assurance that He will be with us. Ang sarap na assurance na hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo kung bakit? Dahil siya'y Diyos. Look at what Paul said to Titus. Sabi niya, "Looking for the blessed hope." Inaabangan namin ang pinakapagpapala, parang masayang pag-asa. Ang pagpapahayag ng kalwalatian ng ating dakilang, look at the words, Diyos at tagapagligtas. Sino yan? Si Kristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili para tayo iligtas mula sa ating mga kalikuan. At sabing ganon, at linisin para sa kanyang sarili mga taong para sa kanyang pag-aari. At sabing ganon, nag-iinit para sa paggawa ng mabuti. Amazing. Yan ang katangian. Yan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Kung kaya't naman ang mga Christians sa mga panahon na yan, lagi lang tinatawag at nagbabatian ng bawat sa Maranatha. Maranatha, talaga nagbabatian. They keep on reminding themselves, "Lord, balik ka na. Nag-iintay kami sa iyo." Kaya tandaan nyo to, hindi totoo na pag nakamtan natin yung pangarap sa lupa, na wala tayong pag-unawa ng kapahamakan sa kinabukasan, na kung saan doon tayo nililigtas ng Panginoon Jesucristo, nako, hindi natin matatagpuan yung best day of our lives. Ngayon, tumungo tayo sa pangalawang R. Jesus is coming again. Rapture. Ano yung rapture? Di ba? Ano yan? Yung ba yung pumutok yung appendix? Rapture? No, hindi po yan ang ating tinutukoy. Tingnan po natin. Sabi niya, "For the Lord Himself will descend from heaven with a shout." Sabi niya, "With the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." Di ba? Sabi niya, "And then who are alive and remain will be caught up." Yan po yung salta. You will be caught up. Di ba? Yan po ay sinasabing kukunin, parang kukunin, ganyan. Nanakawin, parang ganyan ang dating. At yan po yung word sa Latin, tinranslate nas rapturo. Talagang rapture, yan po yun. Together with them in the clouds to meet the Lord. Kasama yung mga namatay na. And sabi nga, para katagpuin si Jesus. And so, we shall always be with the Lord. Nang sa ganon, lagi na natin siyang kasama. Alam niyo po, ang bagay ng rapture na ito ay pinagtatalunan ng maraming tao. But I want you to understand, itong bagay na ito, para maintindihan natin, una, ano ba talaga ibig sabihin ng rapture na yan? At gunin natin, paano ba mangyayari yan? At tingnan natin, at kailan yan mangyayari? Now, tingnan po natin. Unang-una, dapat natin maintindihan, ulitin ko ha, yung word na rapture, ito po ay may expression ng force na parang sapilitang kukunin para dalin doon sa dapat niyang kalagyan. Alam niyo kasi tayo mga tao,
Ayaw nga natin minsan eh. Parang hangga't maaari, kung pwede, ayaw ko muna, dito lang muna ako. Hindi. Dahil pipilitin ka na talaga ng Diyos, kukunin ka niya, wala kang choice. Parang ganyan. Kung talaga kay Kristo ka naman, ano? Kasi God knows what is best. Kaya dadaling ka niya talaga sa ano yung best para sa'yo. At doon mo lang maintindihan na in a twinkling of an eye, yes! Yan. Kaya nga, ang rapture na ito, ang tawag ni Paul ay mystery. Mystery. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 15:51, behold, I tell you a mystery. We will not all asleep or we will not all sleep. Hindi tayo lahat mamamatay. But we will all be changed. Biglaan tayong magbabago. Bilis, sobrang bilis. Huwag mas bilis pa sa split seconds. In a moment, in a twinkling of an eye, sobrang bilis. Sabi niya, at the last trumpet, sabi ganon, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable and we will be changed. Ganun sinasabi niya. Parang meron pong, ito yung biglang pagkuha, kaya it's a mystery. Now, ano sinasabi ng Panginoon Diyos? Ito, tingnan niyo po ito yung napaka-importante. Kung paano ito mangyayari. Pasahin natin ulit. For the Lord Himself will descend. Pag dumating na itong araw na to, si Lord mismo, bababa. At merong sigaw. Sino sisigaw? Sabi, tandaan niyo, tingnan niyo para maintindihan niyo, yung sigaw, may tinig ng archangel at trumpetan ng Diyos. Pag sigaw niyan, the dead in Christ will rise first. Sabi sa John 5:21, time will come that they will hear my voice. The dead will hear my voice. Yan sabi ng Panginoon Kristo. Now listen, the dead in Christ will rise first. Sobrang ingay ito. Itong pag-araw na to, sobrang ingay. Bakit? Si God nagsasalta, sabi nga, the Lord Himself, sabi nga, with a shout, hindi basta nagsalta lang, with a shout. Tapos nagsalita pa si Archangel, ako yung sa Jude, si Archangel, Michael. At ang una ay yung mga patay muna ang babangon. Pagbangon ng mga patay, tayo naman mga buhay, look at the words, remain will be caught up together. Pagkabangon nila, sabay-sabay tayong aangat. Will be caught up together with them. Kasama sila. Kaangat. Sabi niya, doon sa ulap at kakatagpuin ng Panginoon Diyos sa himpapawid. And makakasama na natin siya. Wow! Pag tinuloy niyo pa yung basa niyo dyan, biglang yung mga tao na akalang okay, biglang nagulat na lang, talagang nagkakagulo na kasi patay. Eto na. Now, napansin niyo po, kailan ito mangyayari? Di ba? Nakita natin yung how. Nakita natin kung paano gagawin ng Panginoon Diyos. Nakita natin na una muna yung mga patay. Itong tinatawag nilang first resurrection. Kaya nga, itong bagay na ito na mangyayari, pag nagtrumpeta yan, parang nandun na rin yung pag-aanunsyo. Katulad sa Old Testament, pag may trumpeta, yung pag-aanunsyo ng pista, pag-aanunsyo na mayroong announcement na gagawin, pag-aanunsyo na i-assemble niya yung mga tao ng Diyos, o magbibigay ng signal ng deliverance. Kaya this time, God is calling His people, tinatawagan niyang lahat ng kanyang mga tao para time to move out. Yun ang sinasabi niya. Kaya itong rapture na ito, pag nangyari ito, merong matinding tunog ng trumpeta, parang shofar. Amazing. Kaya, ano sabi ng Lord? Then, pag na-meet na natin sa earth, yun, magkikita-kita tayo doon. Yan ay larawan na kapag parating na yung conquering king para sakupin ng syudad, sinasalubong niya lahat ng mga kanyang tagasunod sa isang lugar at sabay-sabay silang papasok sa loob ng lungsod. Kailan yan mangyayari? Yan. Now, ito lang isang bagay. Hindi natin kailangan maging dogmatic sa bagay na ito, pero kailangan tayong maging maliwanag kung ano talagang pinais ng Diyos na ipakita sa atin. Tingnan natin, ito po yung mga posisyon ng iba't ibang tao. Now, dapat nyo maintindihan, ito pong millennial kingdom, nahati ho yan ulit sa iba't ibang klase ng paniniwala. May tinatawag na pre-mill, ibig sabihin, darating at mangyayari yan bago pa yung millennial kingdom. Yung meron naman tinatawag na
Post-mill, mangyayari yan, yung rapture na yan, pagkatapos ng millennial kingdom. Meron naman nagsasabi, millennial kingdom, walang literal na kingdom na yan, it's symbolical. Pero mangyayari yan, parang ganyan. So, diretso na kaagad. Ngayon, alin dyan ang totoo? Ngayon, ito, yan pa lang yung mga millennial issues, no? Ito. Pero among the pre-millennial, ibig sabihin, bago magkaroon ng millennial kingdom, meron magra-rapture na. So doon pa lang, hati na naman ulit sa ilang mga pag-unawa. Ang iba naniniwala na ang ito'y mangyayari bago dumating yung matinding tribulation, matinding pag-uusig, matinding pag-atake sa mga mananampalataya. So sa mga tagasunod ni Jesus. So bago mangyari yon, yan, kukunin na ng Diyos yung church. Yung iba naman naniniwala sa kalagitnaan. Itong kalagitnaan na to, at the last trumpet, yun ang kanilang paniniwala. At the last trumpet, kasi may trumpet eh. Doon sa Revelation, during the tribulation, matinding mga expression ng wrath, at the last trumpet, saka siya kukunin. Yung isa namang klase, dito kasi nahati pa sa dalawa, yung tinatawag na pre-wrath tribulation, bago ipahayag at ibuhos ng Diyos yung kanyang galit. Gatulad sinasabi sa Revelation, bago niya ibuhos yung judgment ng bowl, judgment of seals, mga ganyan, no, trumpet, kukunin niya yung kanyang church. Yung iba naman, naniniwala na kasi for almost 1800 years, bago yung late 19th century, ang paniniwala ng mga Christians, talagang darating ang Panginoon, dadaan sila sa matinding pag-uusig. Yun ang kanilang paniniwala. Kaya noon lang huli, banda ito lang, mga early or late 19th century, lumabas po yung mga theory ng dispensationalist. Yung posisyon na parang, ito nga, yung pre-trib, mid-trib, at saka post-mill. Doon lumabas po yung ganong mga pangunawa at pag-intindi tungkol sa pagbabalik ng Panginoon Kristo. Now, kahit ano pang pinaniniwalaan natin dyan, isang lang ang bagay na tiyak tayo. That si Jesus Christ ay babalik. Now, kung magkakaiba man ang ating posisyon, ito lang isang bagay, hindi natin kailangan mag-away-away. Kaya nga ang utos ng Panginoon sa atin is to love one another. Ngayon, kung magpapaliwanag ako isang posisyon dito at hindi ka mag-agree at aawayin mo ako, baka hindi ka nga kasama rito. What I'm saying is this, the reason why, kung bakit inuutusan tayo ng Diyos to love one another, kasi may mga bagay tayong mga tatayuan na hindi tayo magkakapare-pareho. Ganun pa man, hindi maapektuhan yung ating kaligtasan. Nagkakaintindihan? Kumaga, si Jesus Christ lang ang kaligtasan, yung kanyang ginawa, yung kanyang siya'y namatay at nabuhay magmuli, at yun ang ating pinangahawakan para sa ating buhay. Kung kaya tayo lumalakad ayon sa kanyang kalooban, dito tayo, wala tayong problema dyan. Pero pagkaiba na, dito sa bagay na to, hindi naman maapektuhan yung kaligtasan natin. Nagkakaintindihan tayo. Now, tingnan natin halimbawa itong posisyon na to, na pinaniniwalaan ng matagal na panahon, mula pa ng una pa man, ito yung pinangahawakan ng maraming Christians bago lumabas yung inintroduce ang panibagong posisyon. Ito tingnan niyo, sabi niya, "Then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus and because of the word of God. And those who had not worshipped the beast or his image." So itong mga kasunod ni Jesus Christ na pugutan ng ulo, na parusahan, talagang inusig, pinahirapan. And sabi niya, tinan, "And had not received the mark on their forehead and on their hand. And they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. At sila'y nabuhay na magmuli." In other words, they resurrected. They died and they resurrected. Di ba? Dahil hindi sila sumunod sa mark of the beast, parang yung forehead at sa kanyang kamay. Parang it's really against God, yung anti-sima. Alam nyo ba nangyayari na yan? Now, tuloy tayo doon sa Revelation. Pansin nyo, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years. So, sabi niya, so we're completed. This is the first resurrection. Naalala nyo? Magre-resurrect muna bago mara-rapture at sabay aakyat. Yan. Kaya, bagamat hindi lahat ng patay mabubuhay ulit, yung iba, after 1,000 years. Bakit? Yun yung second resurrection.
Now, sabi, because, tingnan nyo yung first resurrection, yung nakasama doon sa kasabay ng rapture, na sinasabi ni Paul, kung titingnan nyo yung sequence sa mabuti, talagang magkahalos sabay eh. Sabi niya, blessed and holy is the one who has part in the first resurrection. Pinagpala na yung mga nakasama doon. Over this, yung second death, wala nang kapangyarihan para sa kanila. And they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Talagang, sino ba yung magre-reign with Jesus Christ? The church, the people of God, the followers of Jesus will reign with Jesus Christ for 1,000 years. Yung millennial kingdom na yon, yun maghaharing kasama ng kanyang mga alagad, kasama ng kanyang mga tagasunod. Yun ang pangako ng Lord. Kasama yung mga nabuhay magmuli. Now, yan po sinasabi ng Panginoon. Pero mayroon pong ikalawang resurrection pagkatapos ng 1,000 years. Ito po yun. And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, and every one of them according to their deeds. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death. These are people na talagang lumabas, pero hindi kasama sa first resurrection, itatapon sila sa lawa ng apoy. And the lake of fire, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Paano lang tayo makakaligtas doon? Kung kasama tayo sa aklat ng buhay, yung pangalan natin nakasulat doon, ligtas tayo. And how would I know? Paano nga makatiyak kasama ka doon? Listen, ito sabi ng Panginoon Kristo. Sabi niya, truly, truly I say to you, he who hears my word and believes Him who sent me, nakinig ka sa akin, naniwala ka sa nagpadala sa akin, has eternal life. Meron siyang buhay na walang hanggan. He would not have a death. He would not be thrown to the second death. And does not come into judgment, but has passed out of death into life. Di ba? Nailigtas siya mula sa kamatayan at patungo sa buhay. Hindi na siya mahuhusgahan. Kaya nga po sa judgment day na yan, malungkot man sabihin, kapag hindi ka nakasama sa first resurrection at sa rapture, that would be the worst day of your life. Yan ang pinaka nakahihindik at nakalulungkot na araw ng iyong buhay. But if we're part of the first resurrection, or rapture, kung hindi pa tayo namatay sa pagbalik ng Panginoon Kristo, that would be the best day of our life. Bakit? Kasi we will reign with Jesus, and look at this, we have already passed out of death into life. Hindi na tayo huhusgahan. Yan ang pangako ng Panginoong Kristo. Yan ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, therefore comfort one another with these words. With these words. And alam niyo po bang may bonus? Hinarapture ka na may bonus pa. May reward. Naligtas ka na, may reward pa. Bakit? Tingnan niyo, sabi ng Panginoon. Sabi niya, and then who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Look at the words. And so we shall always be with the Lord. Wow, makakasama natin sa Panginoon. Now, tingnan niyo po together with them. Sino tong them? Mga nangamatay na. Sipin mo yung tatay ko, mananampalataya. Nanay ko, mananampalataya. Magkikita-kita kami. What a reward. There would be a great reunion. Biglang magkikita ko, yes, tay! Pero siyempre, sobrang saya mo, parang nakikita pa si Lord. In a twinkling of an eye. Now, ito pa isang maganda. Hindi lang kayo nagkita, makakasama pa ang Panginoon. Sobrang blessing. Yung pinakamasaya mong pagkakataon, Lord, ikaw na yung pinakahangad ko sa buhay. Makikita at makakasama na kita. Now, listen to this. At makakasama natin forever. Ito po isang bagay na dapat nyo maintindihan. Ano pa yung reward na yon? Alam nyo bang may bonus? May bonus pa si Lord. Tingnan nyo, sabi sa Revelation 22 verse 12, look, I am coming soon. My reward is with me. I will give to each person according to what they have done. What?
Tingnan mo, pagbalik ng Panginoon Hesus, lahat yun na sobrang bilis ng mga pangyayari, biglang bibigyan ka pa ng gantimpala. Ito po yung mga rewards na binanggit na sinabi ho sa bagong tipan. Hindi to exhaustive, marahil marami pang naka-reserve ang Lord. Pero ito po yung obvious na, ano yun? Sabi niya, imperishable crown. If we live a holy life, disciplined life, katulad siya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, na parang isang atleta na talagang he will not box, na parang walang kwenta, kundi he will run in such a way that he will win. Yung pagsabi ni Paul, mabubuhay ako para talagang siguradong mayroong tagumpay. Sabi niya, God is reserving an imperishable crown, hindi nasisirang corona. Samantalang yung mga tao ng mga panahon na yon, tatakbo para manalo para sa isang pansamantalang corona na gawa sa mga bulaklak, sa stems ng mga bulaklak, na mabubulok lang ng mga isang linggo. Now, hindi lang yon, para sa mga soul winners, katulad ng sinabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, kayo ang aking crown of exaltation. Di ba? So yung mga namamahagi ng magandang balita sa mga dinadaan sa Panginoon, meron pong matinding pagdiriwang, a crown of exaltation. At ito pa, sabi niya, crown of righteousness para sa mga naghahangad na dating ang Panginoong Jesucristo. Sabi ho sa 2 Timothy 4:8. Alam niyo ba yung naghahangad na yan? Pag sinabi mo naghahangad ka, you're praying that the kingdom of God will come. Talagang faithfully praying, talagang naghahangad ka, and you are nagpupurso ka, talagang hinahangad mong mabuhay a pure life. Talagang dahil gusto mo mag-glorify si Jesus, kaya meron kang crown of righteousness. Perseveres to the end. Parang because of your love for God, na kahit anong tindi ng pagsubok. Sabi ganoon, James 1:12, sabi ganoon, you will receive a crown of life. What does it mean? Yung katulad ng pag dumating yung problema, yung sa testing na yung kitang-kita yung joy coming from the Lord. Hindi ka nagrereklamo, hindi ka nagwawala, hindi ka na, sabi niya, you will receive a crown of life. At hindi lang yun, you will persevere hanggang sa muli siyang bumalik. At the crown of glory. Praise God. Bakit? Ito po yung pinangako sa 1 Peter. Yung mga elders, pastors, mga shepherds. Ito pong mga shepherds ito po yung nangangalaga ng ibang mga tupa para lumago sa kanilang ugnayan sa Panginoon Kristo. Para sa CCF, ito po yung mga D-group leaders. Nangangalaga sila. Kaya huwag kayong magsasawa. Tsagain nun ninyo. Huwag kayong susuko. Bakit? There is a crown of glory, the unfading crown of glory na inihanda ng Panginoon Diyos para sa atin. Mga kapatid, kaya ingatan natin ang ating mga buhay. Sabi sa Revelation 4:10-11, pagkatapos matanggap ang mga koronang ito, tingnan niyo po, the 24 elders, mayuyukod sila sa harapan niya na nakaupo sa trono. At sila isasamba sa kanya. Ang nagsasabi, ikaw na nabubuhay ng walang hanggan. At ikalang ilalagay ang mga korona sa kanyang trono at sasabihin, karapat-dapat ka, O Diyos, O aming Panginoon, aming Diyos, tumanggap ng kalwalatian, karangalan, at kapangyarihan. Sapagkat kayo ang naglikha ng lahat ng bagay, at dahil sa kalooban ninyo, sila ay nariyaan at nailikha. Mga kapatid, kung ang buhay natin ay hangad na bigyan ng kalwalatian ng Diyos, tiyak ako, this is our greatest honor, that we have something, na meron tayong koronang ihahayag sa Kanya. Ihahayag sa Kanyang paanan. Mga kapatid, this is our greatest blessing. The Lord is coming again. And He will take us with Him. Rapture. At hindi lang yun. We will be rewarded. Kung sakaling dumating na si Jesus at tawagin ka, would you be there? Or will your name be called? Tatawagin ba ang pangalan mo? Mga kapatid, huwag nating biruin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Tandaan natin, that would be the best day of our lives, na makita natin ang katuparan ng kaligtasang pinangako ng Diyos sa atin. At ang pinaka-nakalulungkot, na hindi ka pala kasama. Kaya kung gusto mong tiyak kang makasama, ngayon pa lang, sabihin mo na, Panginoong Jesucristo,
Naniniwala kayong namatay kayo para sa akin at nabuhay na magmuli at wala ng ibang paraan para ako'y maligtas. Kaya't Panginoon Jesucristo, tanggapin po ninyo ako. Tinatanggap kita ngayon akin bilang aking Panginoon tagapagligtas at pahintulutan mong mabuhay ako para sa iyo. Sa bawat araw, sa bawat sandali na ako'y mabuhay ayon sa iyong kalooban. Gabayan niyo ako, tulungan niyo ako, puspusin niyo ako ng banal mong Espiritu. Kung yan ang loobin mo, kapatid, tayo yumuko ngayon at manalangin. Gagabayan kita. Sumunod ka sa panalangin ito. Maging mong personal mong panalangin. Sabi mo, Panginoong Jesucristo, patawarin ninyo ako na nabubuhay ako sa sarili kong kakayanan, sa sarili kong kagustuhan. Kahit naman ngayon, isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan at kayo'y nabuhay na magbuli at tunay na babalik kayo ulit kung paano nyo tinupad ang iyong pagparito dito sa unang pagkakataon at paano nyo tinupad ang iyong kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Naniniwala akong babalik kayo at isasama nyo ako sa inyong kaharian at maghaharing kasama nyo dito sa lupain na ito, aming Ama. At salamat, Panginoon, na kayo ang aking tagumpay at ang aking reward, ang aking gantimpala. Kayo lang ay sapat na. Kayo ay sapat na. Ngunit salamat din sa mga bonuses na binibigay sa amin. Nang sa gayon kami po'y lalo pang magpursige upang meron kaming maiahayag sa inyong paanan na mga gantimpala, mga korona. Katulungan nyo kami maging masigasig sa pagbabahagi ng iyong salita. Maging masigasig sa pangangalaga ng mga nangangailangan, Panginoon Diyos, ng kalakasan para lumago sa kalugnayan sa inyo. Bigyan nyo kami, Panginoon Diyos, ng tiyaga, Panginoon, talagang kaloobang paghahangad ng iyong pagbabalik. Aming Ama, tulungan niyo po kami na sa bawat akbangin ng aming buhay, maging maingat kami na talagang ito'y magugol para lamang sa kalwalhatian ninyo. Salamat, Panginoon Jesucristo, sa iyong pag-ibig sa amin, at tulungan niyo po bawat isa sa amin ngayon na nakikinig. Salamat sa kaligtasan, at salamat sa kalakasan, at sa kahikayatan, na kayo'y babalik muli at kukunin niyo kami at gagantimpalaan. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba, sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Maranatha, come and we are waiting. Thank you, Lord. Thank you, God. Amen, amen, and amen. Hi, para po sa ating mga discussion questions, ulitin ko po, ito po yung mga mungkahing tanong na maaaring gamitin natin sa ating pagtatalakay nang lalo po nating manamnam ang kagandahan ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Una, paano tayo maghahanda para sa pinakamatindi at pinakadakilang araw ng ating buhay? Yan. Ang pangalawang tanong na dapat nating maalala ay ito. Paano ang katotohanan ng muling pagbabalik ni Jesus, ang ating rapture o pagsalubong sa Kanya sa himpapawid, at gayon din ang gantimpala na ipagkakaloob sa atin, makakaepekto sa ating kasalukuyang pamumuhay. At ang panghuling tanong, kung paano natin ibabahagi sa ibang tao ang mga katotohanan